pag-usapan natin itong pag-usapan natin ulit itong taripa ko ng diniskarte ngayon ng Amerika nitong Donald Trump. Mayaman itong Donald Trump na ito kung mag-research ka ang dami itong mga negosyo. Pero kadalasang mga negosyo rito lahat nalugi May pira lang kasi kaya kahit anong oras pwede kang mag-umpisa ng negosyo Kaya wala masyadong, mayroon namang success. Kaya nga sabi ko hindi lahat Kaya lang mas marami yung nalugi. Mag-research kayo ngayon ang sabihin ko lang kung sinong pinaka-biktima at epektibo nitong taripa na ito Sus, huwag na tayo maglukuhan. Hindi mga company ang malulugi rito. Ginoo, kailan pa malulugi yung mga company na yan. Kaya lang, magrereklamo nga sila. Dahil gusto nitong mga company na ito, siyempre tataas ang kanilang income. Linggo-linggo, araw-araw buwan-buwan. Ang tunay na biktima rito sa taripa na ito, ang ordinaryong mamimiling mga tao. Sa Amerika. Kahit sa lahat ng mundo na to, lahat ng bansa na ito epektado lagi dito yung mga ordinaryong tao nung namimili ng mga produkto. Kaya ginagawa itong taripa na to kasi ito yung tax, tinataas nila yung tax export at saka import tinataas nila yung mga mga tax ng mga iba't ibang produkto papasok at palabas ng bansa kaya nga magrereklamo itong mga tycoon business sa Amerika dahil sa ginawang ito. Ang hindi magrereklamo nito yung kumpanya na wala silang kumpanya sa China. Pero halos lahat kasi kumpanya sa Amerika, mga tycoon business, mga factory company business, nasa China kasi sila lahat I-research nila mag-research kayo. Nasa China. Kagaya nitong Boeing company, gumagawa ng mga eroplano. Itong Lockheed Martin. May factory nga sila sa Amerika, mayroon din sa China. Paano na ngayon yung di magrereklamo yung mga yan? Ay siyempre yung mga gawang China, siyempre mag-i-export yung China ngayon. Di maapektuhan yung mga items nila na ipapasok sa Amerika. At ganun din naman yung Amerika, mahihirapan din dito Kasi akala nyo, ang akala kasi siguro nila, pag ganitong sitwasyon basta-basta titiklop na itong China Hindi basta-basta titiklop ang China sa pag-aakala nila Dahil ito alam ng sambayan ng mga Amerikano sa United States. Alam nila ito, hindi mo na pwedeng dayain ito na ang China halos kapantay na ng economic ng Amerika at saka itong Russia. Kaya hindi mo sila madadaya mga sambayan ng mga American citizen na nasa US. Hindi mo silang kayang dayain Pero hindi lang matanggap ng world of record na Amerika pa rin ang nangunguna. Saludo naman tayo sa Amerika Nandoon na yun Hindi na mawawala yun. Saludo tayo sa Amerika dahil silang kaunang-unahang at pinakahuling emperor yung mga mananakop na bansa. At saka yung pagpatakbo na economic nila kasi nga bakit tumaas ang Amerika? Tumaas ang economic nila. Yung mga company ng Germany, company ng Japan, kagaya nitong Caterpillar. Yung mga basta mga company, mga factory company. Lahat ng mga gumawa ng mga heavy equipment nasa Amerika Ngayon sa pagkatagalan ng panahon
Ang iba nasa China din. Bukod lang sa Amerika, nasa China din. Kaya naman sila ang iba, mayroon din branches sa China na mga pagawaan kasi nga napakamahal ang labor na sa Amerika, no? Napakamahal ang labor. Kaya dito sa China, mababa ang labor, mababa naman ang bilihin ng pagkain. Kaya i-research niyo lang ito, no? I-research niyo na lang, no? Para makikita niyo yung katibayan ng pinagsasabi ko, no? Kung ilang mga company yung mga galing sa Amerika na nasa China. Ganun din yung Russia. Sabagay sa Russia, ilan lang naman. Kaya ang mga company, German company, British company, at saka yung mga Poland, France, nasa China rin ang iba. Nasa China, no? Karamihan nasa China sila, no? Nasa China sila. Kaya kaya sabi ko, hindi basta-basta ang China na ipabagsak mo lang ng ganon-ganon, no? Kung babagsak man ang China, mas lalong babagsak din ang Amerika, no? Tandaan nyo yan. Kasi dito sa tariff, sa World Trade Center kasi guys, no? Dapat maintindihan nito kung anong ibig sabihin nito, no? Yung World Trade Center. Yung World Trade Center kasi, ito yung kalakalan buong mundo, no? Lahat ng bansa. Ngayon, kung hindi naman pwede na ang babalakin mo ay aangat ka, gaya ng ginawa ng Amerika. Siya lang aangat, tapos maiiwan ang China. Papayag ba yun? Hindi papayag yun, dahil 25% napakataas nito guys. Parang gira na nga ito eh. Gira ng economic. Hindi papayag ang China. Tingnan mo yung ginawa ng China ngayon. 25%, no? Pinakahuling ni Trump, no? Ngayon, akala nila kasi gano'n na lang basta-basta titiklop yung China. Nakikita nyo? 25% din ang taripa ng China sa papasok na produkto galing Amerika. Anong yung ginagawa ni Trump ngayon? Bakit siya gusto pang makipag-usap sa China? Kung gusto mo, ginawa mo to, wala nang usap. Gawin ng 200 yan. 100%. Dahil patulan kayo ng China. Dahil alam ng China, ang economic ng Amerika, nakakawindang-windang na rin nang hindi nyo lang kayang tanggapin, no? Noon, kayo number one economic. Kayo talaga. Kaya lang hindi nyo matanggap ang hindi nyo matanggap ngayon, yung mataas na ngayon ang napakabilis at napakataas ng economic ng China, no? Akala nyo basta nyo maibagsak yung China, hindi. Kaya sabihin na naman itong mga vlogger na itong na to eh. Pabayaan mo lang yan. Mayroon tayong vlog tungkol sa mga yan eh. Hindi mo basta-basta maipatiklop ang Isipin mo nyo lang yun to yung ginawa nila sa Russia dito sa China, pagtaas sila ng taripa to hindi pa ito sanksyon. Isipin nyo lang yung ginawa nila sa Russia, kung anong nangyari sa Russia. May nangyari bang hindi maganda? Di ba? Napakatibay ng Russia. Ang taas pala ng economic nila, no? Ang dami nang ang sanksyon, di ba? Ngayon, pag hindi nyo titigilan yung kasanksyon-sanksyon Amerika, dahil wala na kayong ibang kakampi pa, kundi yung mga taga-Europa na lang, pero hindi nyo magiging makukuhang 100% na lahat ng taga-Europa, makukuha nyo pa. Dahil sa dolyar nyo, sa US dollar nyo na currency, na sobrang mahal, tinaasan nyo ang taripa. Ngayon, i-develop ngayon yung BRICS na pantapat sa inyo. Ito yung sasabihin ko, hindi naman nawawala yung US dollar, no? Kaya lang, mas maganda yung tapat rin. Ito, currency.
kailangan updated na itong ma-upgrade na itong malamang 'yun ang gagawin nila ngayon. Dahil kung magtataas yung taripa ng itong Amerika, lalong babagsak yung Amerika dito pag ito nang naaprubahan. Alam mo ba kung ilan ang nag-a-apply nito sa BRICS member? Unang-unang member dito, Brazil, Russia, India, China, South Africa. Tapos ngayon, mag-a-apply rito, Malaysia. Dito sa South Asia, Malaysia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar. Ito, unang-unang mag-a-apply ito, Nepal, Bangladesh. Biro mo, ilang bansa na yun nang makikisali sa BRICS na yan. Sa South Asia lang yan. Siyempre, lalo na yung North Korea, tsaka China. Sila nga yung dito tapos sa kontinente naman ng Africa. Unang-una, nandoon na yung South Africa. Sasali ang Egypt. Sasali ang Uganda. Sasali ang Zimbabwe. Sasali ang Zambia. Sasali ang Libya. Sasali ang Yemen. Biruin mo na yon. Kontinente ng yon, Africa. Doon tayo sa Middle East. Sasali ang Iraq. Sa BRICS na yon. Sasali ang Iraq, sasali ang Kuwait, sasali ang Oman, sasali ang Saudi Arabia, sasali ang Dubai. Pero hindi nawawala naman yung hindi nawawala yung world money, currency natin, yung US dollar. Hindi pa rin nun mawawala. Kaya lang, mas maraming sasali rito sa BRICS currency natin na bagong ilalabas. Yan ang mga nasa Middle East, Bahrain. Sasali niyan. Yan ang mga matitibay na sasali. Dito naman sa bandang Europa, boundary ng Middle East, itong Turkey, nangunguna ito. Sasali din ito sa BRICS. Iran. Sasali yan. Iran, Iraq, Middle East naman yun. Pag nagkataon, sasali pa ang Israel dito. Syria. Ito. Hindi pwedeng hindi sila sasali dito. Sasali talaga sila dito dahil alam nila kung gaano katatag ang Russia. Alam nila kung gaano katatag ang China. Wala pa bang katibayan naman napakatatag na economic ng China? Ang dami-dami ng katibayan. Bulag lang yung iba. Kasi galit nga sila, maring hindi nila naririnig, kahit may pandinig sila, hindi na nila nakikita, kahit may paningin sila, Kasi mga bulag sila, kasi mga galit kayo, Akala mo itong mga gagalit na to, yung mga sing utak lang din, sing liit lang din ng munggo, Yung mga nagagalit sa mga ganitong sitwasyon, kita mo na yung BRICS, kung paano yan dadami yan. Singapore, hindi sasali yan. Na di na natin alam, maghirap mag-speculate, mahirap tayo manghula. Di natin alam ng mga bansa na yan. Basta yung mga binanggit ko, yung mga nag-a-apply noon pa, sasali dito nga, sikretong sasali ang France, sasali din ang France, kaya Switzerland, Netherlands, sasali sila sa BRICS. Kasi nga, nagsawa na sila sa US dollar. Napakataas na kasi ng mga taripa. Pag ito ang inasahan sa buong mundo, ay wala. Yung mga maliliit na bansa, mananatiling maliliit na bansa lang yun. Habang ang Amerika yung mayaman. Kaya pag noong unang panahon,
pag sila'y pabagsak na, kagaya nung ginira nila yung Kuwait, ginila nila yung Iraq, i-research ninyo, bagsak ang economic ng Amerika. Wala silang ibang pamamaraan. Kasi itong taripa na ito ang umpisa nung nasira ang ulo ni Hitler. Na napagdesisyonan ni Hitler, na-trigger yung utak ni Hitler, na agawin na lang niya. Sakupin niya yung buong Europa. O dahil dito sa mga kanya-kanyang bansa na nagtataas ng taripa, nagagantihan na, parang digmaan na. Mas may nabuti ni Hitler, ay kung yan ang gagawin nyo, di putang ina, sakupin ko na kayo. Yan ang ginawa nga ni Hitler. Yung pala yun, isa yun sa nag-trigger. Dahil yung World War I, at saka yung World War II, puro taripa talaga ang umpisa ng digmaan. Huwag naman sana mangyari ngayon, no? Kasi hindi natatagal ang digmaan ngayon, hindi kagaya dati, taon-taon ang bilang, no? Ngayon lang, no? Mataas na yung isang linggo. Kasi pag naibagsak lahat ng mga kabilang bansang mga nuclear yan, minuto lang kasi yan, guys, no? Minuto lang. Wag naman sanang mangyaring gano'n, no? Kaya ang ginawa kasi ni Trump, parang pang ano na to, no? Sa may nakaintindi lang naman ito. Yung may malawak lang ng unawa, no? Itong ginawa ni Trump, parang naghamon ito ng hindi lang niya rikta, no? Hindi lang niya rikta. Kasi ito na yung war economic, eh. Ganti-gantihan na, eh. Ang susunod nito, mag-World War na ang kasunod nito. Huwag naman sana, no? Kasi, alam mo guys, ang sabi nga ng iba, no, mas matibay daw ang nuclear ng Amerika kaysa China. Mali po kayo doon. Pag sinabing nuclear, parihas lang ang tibay noon. Depende na lang sa pamamaraan kung paano gamitin. Di ba, i-research niyo nga yung mga gumagawang nuclear sa Russia at saka nuclear sa Amerika, nuclear sa Great Britain, sa Iran. Di ba halos iisang kumpanya lang din sila? Wala namang ibang kahit sino pang isang presidente ang magdidikta dito sa mga kumpanya na to dahil malaki ang buwis na binabayaran nito. Kaya pag isang kumpanya pumasok sa bansa mo, magagawa ng nuclear, hindi kaagad ito mapipigilan dahil sa laki ng tax. $1 billion ang tax nitong mga ito. Sino ba yung nagde-develop ng nuclear sa North Korea? Sino ba yung nagde-develop ng nuclear sa Russia, sa China, sa Amerika? Great Britain, sa France. Sino ba yun? Di ba isang kumpanya? Nakawawa naman kayong mga luko-luko mahina mga kukutin nyo. Ako naawa sa inyo, no? Mag-research nga kayo. Kaya ang iwasan nga natin dito, magkakaroon ng World War III. Kasi pag nagkaroon ng World War III, hindi tatagal ang mundo. Hindi kagaya ng World War II, umabot pa ng 2 taon, 3 taon. Ngayon, hindi naabot ng 1 buwan. Ubus na tayo lahat. Dapat yan ang maisip ni Trump, no? Kasi hindi niya matanggap siguro na bumagsak na yung economic nila. Gagawa talaga sila ng paraan hindi maganda. Lahat naman ng hindi magandang paraan yan gagawin, eh. Tulad lang ng gira ng Kuwait. Gira ng Serbia, Syrian. Sa Libya. Sa Yemen. Yan lang naman yung ano nila, eh. Tapos tuwang-tuwa nga yan sila pag mayroong mga international terrorist, no? Dahil siyempre negosyo yun. Pero ngayon hindi na negosyo ang gira ngayon, guys. Kasi ni isang negosyante wala nang gusto ng ganyan ngayon na nuclear war, no? Bawat bansa kasi nalulusaw tayo lahat, no? 'Di ba? Kaya kayong mga nag-iisip ng sabihin nila mahihina daw yung armas ng China. Ikaw mahina kang kukuti kung nag-isip ka ng ganyan, no? Saka matitibay yung Amerikano. Iisang kumpanya lang ang mga gawa ng mga yan. Itong mga pagawaan, kung anong pagawaan ng mga ganyang armas ng mga yan, kagaya ng mga nuklear, iisang company lang yan. Hindi nga pwedeng diktahan ng presidente ang mga malalaking tycoon business na yan. Dahil business nga yan, world business yung mga yan.
Sila ang may gusto kung saan silang bansa na magkakasundo, doon gagawa. Kagaya nitong China, kagaya ng Russia, kagaya ng Iran, Pakistan, India. Siyempre may bayad yung gobyerno eh. Kahit ako may company, siyempre pira ang hinahanap ko. Kaya wala silang ibig mong sabihin na pag sinabing gawang Russia, gawang China ano sila doon? Talagang 100% sila doon. Hindi 'yon. Business ang pag-usapan dito. Hindi kung saan yung kakampi ka sa China, kakampi ka sa Amerika, hindi 'yon. Business 'to. Business ang usapan dito. Bakit yung Lockheed Martin? Halos lahat ng attack aircraft ng Amerika. Bakit nagawa ng factory sa China? Hindi nila mapipigilan yung mga Lockheed Martin yan, yung Boeing na yan. Kung ano pa yung ibang company na malalaki na gagawa din sila sa Russia, gagawa sa China, gagawa sa Iran, gagawa sa Great Britain. Maaari, ang ilalabas nila, Great Britain made. Pero yung mga kumpanya na yon, iisa lang yun. Kaya huwag niyo sabihin dito, mahina ang Amerika, mahina ang China. Lahat yun malalakas. Lahat yan malalakas. Lahat yan nuclear yan, no? Nuclear yan. Kahit bakal nga, nilulusaw niyan, no? Tayo pa kayang laman. Hindi po pwede hindi ako sang-ayon sa, wala naman tayong pakialam doon, no? Pero mayroon pa rin. Kasi yung taripan yan, magkalaunan yan. Dito sa Pilipinas, sasamantalahin ng malalaking negosyante yung taripa na yan eh. Hindi na kukwestiyonin ng gobyerno yan. Pag sinabing tataas ang bilihin, wala nang question yan. Ngayon nga, namimigay ng bigas, 20 kilos. Ito, dapat itong mga ito, parusahan na itong mga ito eh. Namimigay ng bigas, pagkain naman ng manok. Makakain mo ba yung itim? Maganda lang yung sako. Bagong Pilipinas. Saan kayo dyan? Alam ko saan ka nanggagaling, Isa ka lang buhay buraot noon. Ngayon, makapagsalita ka, akala mo kung sino ka nang marunong. Bilib lang ako sa iyo mag-edit. Yung pagnanakaw ng mga videos na tagpi-tagpi. Pero yung utak mo, hindi ako bilib. Kaya nga pinagkita nyo sa Mindanao, sa Cebu, sa Visayas. Yung bigas pinakita. Bago ang sako. Pero yung bigas ang itim. Amoy ipis. Kaya balik tayo sa taripa, no? Yan ang taripa na yan. Yan ang epektado dyan. Ang totoong biktima dyan, tayong mamamayan. Hindi lang Pilipinas, buong mundo, lahat ng bansa. Kaya sana maipatupad na itong BRICS. Kasi kung ilang bansa sa Europa nakakampi ng US, kung sasali sa BRICS, ibig sabihin, magpipigil-pigil ng itong kayabangan ng US, no? Kayabangan ang tawag dyan eh. Kita mo ngayon, i-research nyo nga. Huwag nyo i-research nyo lang yung China. I-research nyo din yung mga tycoon business ng Amerika na mga nagre-reklamo sa desisyon na ito. Mayroon din namang natutuwa, pero mas marami ang nagre-reklamo. Alam mo kung sinong matutuwang mga company dito? Yung mga maliliit ng company. Yung mga maliliit na company na wala silang kumpanya sa China, yan ang matutuwa dito dahil lalakas yung local nila. Ilan lang naman yung mga yan. Mas marami namang tycoon business na mga nasa Amerika, mayroon ding factory nasa Russia, nasa Great Britain, nasa China. Yan ang sinasabi ko eh. Pag ikaw ba isang kang bansa, tatanungin mo pa kung saan ka nang gagaling na natural, tatanungin mo kung saan, anong company ka, anong bansang company ka, no? Kaya lang hindi mo tatanungin kung anong mga branch yung mga ano mo, no? Kaya ngayon yan ang nangyayari sa taripa ngayon. Sa China naman kasi ang
Marami tayong ano doon, no? Marami tayong kontak. Bukod sa amo ko, sa mga katrabaho ko bilang electrician, bilang lineman, no? Sila ngayon na halos lahat nasa China. Yung iba naman nasa Amerika din. Yung may mga kaya ang mga magulang nun, guys, no? May mga kaya kasi mga magulang nun eh. Ibig sabihin may trabaho na talaga sa Amerika. Kaya nalalaman ko kung anong mga sitwasyon sa Amerika, no? Kung anong economic nila dun. Tsaka dito sa China. Sa China, gaya ng binabalita nitong mga vlogger na ito, no? Na nagkagulo na raw sa China, nagkaliwat kanan ng rally. Hindi po totoo yan, guys, no? Tinatanong ko nga yung isa kong kasamahan dati sa trabaho, no? Ba't ano bang kumusta ba ang China? Ba't ano bang sitwasyon? May naririnig kasi ako sa YouTube eh. Magulo daw ang China. Hindi magulo ang China, hindi gutom ang China, no? Ang dami nilang pagkukuhanan ng pamamaraan doon, no? Biro mong yung mag-research din naman kasi kayo. Kita mo yung buong manok doon. 21 yen. Isang buong manok. Ang laki. Sa Pilipinas, 200, 300, 250, 300, no? Tindi sa Pilipinas talaga. Pinakamalupit ito. Parang halos lang din parehas, no? Kung sa Amerika, ganun din. Mura naman talaga ang bilihin ng pagkain, no? Mahalan talaga doon yung upa ng bahay, no? Yun lang, kailangan kumayod ka doon para sa upa ng bahay. Pero sa pagkain, napakamura, no? Biro mo yung gulay nila, no, sa Amerika. 12 lang yung naka-plastic, no? $12 lang. Siyempre, pag nandun ka sa Amerika, parang 12 pesos lang din yan. Nasa Amerika ka, ba't isipin mo pa yung pesos? Napakaano mo naman, napakahina mo naman. Nandun ka na tumira, di parang isipin mo na rin, parang pesos na rin yun. Kasi nandoon ka, biro mo $12, $7 yung mga ganda ng pagkain doon, talagang napakamura. Ganon din sa China, no? Ang mura ng mga pagkain. Pinapadala rito ng ipapakita ko nga sa video yung mga pinapadala rito ng pinapackage na pagkain dito. Huwag natin pag-initan yung huwag kayong sasali dyan sa mga politiko ngayon. Sa mga bulok na politiko dito sa Pilipinas. Kung ikaw, ordinaryong mamamayan, huwag kang basta-basta sumali dyan. Huwag kang basta-basta sumakay dyan. Dahil tayo dito sa Pilipinas, mga ordinaryong Pilipino, ginagamit lang ng mga politiko na yan. Huwag tayong sumasali dyan. Di ba kayo nadadala sa mga bunganga ng mga na yan? Ang dami-daming pangako niyan pag nag-i-eleksyon eh. Huwag kayong sumasali-sali dyan. Kasi ang administrasyon ngayon, galit sa China. Yung nakaraang eleksyon naman, nakaraang administrasyon, pro-China yon. Kaya huwag kayong makikisali-sali dyan. Na pag may nagalit ng kapitbahay nyo sa China, magagalit na rin kayo. Huwag kayong maging utak tungaw at saka utak talangka, no? Mag-research din kayo. Bago kayo magalit. Galit na galit kasi sa China, karamihan yung gamit galing China, no? Kahit sabihin mo pa yung kahit sabihin mo yung cellphone na yan, iPhone na yan. Kahit sabihin mo yung cellphone na yan,